Halos 8 taon ang ginugol ni Jonel Calisin sa kolehiyo para makapagtapos sa kursong architecture. Naging gasoline boy at factory worker. Maituwid lamang ang kanyang pag-aaral. Ang kwento ng kanilang pagsusumika at yung pagkamit ng kanilang pangarap, inyo pong tunghayan. Kapag ang tao ay pursigido, walang makakahadlang para maabot niya ang kanyang pangarap. Gaano man ito katagal abutin. Itong pinatunayan na nag-viral sa social media na dating gasoline boy na si Jonel Calisin. Ang pag-aaral ni Jonel sa kolehiyo inabot ng halos 8 taon. Sa kanyang post na umabot na sa halos 900 shares at mahigit sa 1,000 comments, ibinida ni Jonel na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, pinili niyang hindi sumuko. Dito sa Bukawi, Bulacan namin natagpuan si Jonel. Kahit malakas ang buhos ng ulan, ay pinaunlakan pa rin kami ni Jonel na siya ay makausap at may bahagi niya sa amin ang kwento sa likod ng viral post. Ako si Jonel Calisin, 31, nakatapos po ng BS Architecture. Anong una po siyempre, nagtrabaho po muna ako sa gasolinahan. Then after mga ilang months, yun po, nagpaalam po ako sa bisor ko kung pwede po ako mag-aral. Pinaga naman po ako. Then after po nun, nakaabot naman po ako ng second year, first sem. Then dahil mahirap po talaga, napabayaan ko po yung pagtatrabaho. Kaya yun po, nung nawalan ako ng trabaho, na-stop po ako. Then after po nun, ng mga 2.5 years, doon po naghanap po ako ng iba't ibang trabaho. Doon na po ako pumasok sa factory worker. Doon din po ako sa iba't ibang factory worker po na napasukan ko din Naging merchandiser din po ako, naging utility, yun po. Then after po nun, dun, yung nakaipon na po, bumalik po ako sa pag-aaral. Lalo na yung first year pa lang, kasi working student ako nun Ang hirap po talagang i-manage yung time. Talaga, ang pasok ko po nun sa trabaho ay 10 to 6, tapos ang pasok ko sa school minsan 7 to 5, 7 to 3. Hindi na ako nakakatulog ng maayos talaga, minsan sa jeep na. Yun, yung mga first month struggle yun. Yung wala akong matinong tulog. Nasabi ko, kaya ko pa ba to? Yun din. Pero nung tumagal, parang kaya naman. Nasanay na rin yung katawan ko. At dahil ang ilan sa kanyang kapatid ay nag-aaral pa, si Jonel piniling isakripisyo muna ang kanyang pag-aaral para sila ay makapagtapos. Kasi nung time po nun, siyempre nag-aaral din po yung bunso naming kapatid in high school. So parang pinatapos ko muna siya bago po ako makapag-college. And then nag-aaral din po kasi yung kapatid kong babae nun, yung ate ko, college din po siya nun. So sabi ko, sige, paunahin ko muna sila, ipon muna ako habang may trabaho naman ako. Ganun po yung ginawa ko. Kawalan ng maayos na oportunidad na makakuha ng maayos sa trabaho. Itong nakita ni Jonel kaya naman pinilit niyang muling pagsabayin ang pag-aaral at paghahanap buhay. Kasi nung time na yun talaga, kapag hindi ka tapos, ang hirap maghanap ng trabaho. Talaga. Pangalawa, ang hirap din ma-regular sa trabaho, lalo't hindi ka tapos. Yun din yung isang motivation ko kung bakit gusto ko talagang makatapos ng college. Na makabalik sa kolehiyo si Jonel, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Minsan iniisip niya rin kung magpapatuloy pa ba siya sa kanyang kurso. Noong una medyo yung parang bago na naman siya. Yung bagong experience na naman, parang nanibago ka. Yung ganun. Pero nung tumagal naman, naging okay na naman siya. Yun din po. Naisip ko din siya, napakadaing beses na sumagay sa isip ko. Pero yung tulad nga sinasabi ko palagi na, ano bang assurance pag lumipat ako sa course na to? Madadalian ako. Yung palagi iniisip ko. Pag lumipat ba ako ng ibang course, makakapasa agad ako? Hindi ba ako mahihirapan? Wala akong magiging bagsak? Yun po palagi iniisip ko. Kaya naman ang pagtatapos ni Jonel, isang malaking tagumpay para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Sobrang saya po. Alos nung time na yun parang hindi siya nagsisink in talaga sa akin. Kasi almost 8.5 years ako nag-aaral So sobrang saya din na, nakatapos na pala ako. Yung kahit sa sobrang hirap na pinagdaanan ko, naisip ko, tapos na pala siya lahat. Kwento ni Jonel,
Ang tahanang ito mismo ang naging dahilan kung bakit gano'n na lamang ang kanyang pagsusumikap. Kasi po hindi po sa amin itong lupa na to. At saka hindi rin namin kaya ngayon na ipaayos. Tsaka, kaya yun po talaga yung nagpursige sa akin makapagtapos, para makapag-ipon, para ako mismo yung makakapag-design ng sarili naming bahay. Yung nga po, yung bahay namin na kasya kami lahat, na hindi tulad nito, yung pag umulan, mababasa kami, babahain kami. Pag sobrang init naman, ramdam mo talaga kung gaano kainit. Yun po. Masaya siya na sa lahat ng kanyang pinagdaanang hirap ay kasama niya ang kanyang pamilya. Sobrang halaga nun. Para sa akin is sila yung support system ko eh. Yung time na yun na yung down ka na parang ikaw din i-question mo yung sarili mo na bakit sobrang tagal na. O, parang kaya ko pa ba to? Yung ganun. Pero never ko sa kanila narinig yun. Na huminto ka na, yung ganun, tama na. Pinupush pa po nila ako mag-aaral. Yun po. At ang kanyang ina na si Nanay Corazon, lubos ang paghanga sa kanyang anak dahil sa sipag at taglay nitong determinasyon. Ang masabi ko po sa kanila talaga na yung ginawa nilang pagsisikap, ipinakita nila sa amin na kahit ganun ang hirap, walang makakahadlang. Nakikita ko nga po kapag nandyan lang po siya, yan lang po ang lamesa na yun. May tubig hanggang dyan, tinataas lang yung paa niya nag-aaral hanggang umaga. Nung pong time na may bayad pa sa school, sabi ko, anak, working student nga. Nakikita ko na palaging siyang pagod, hindi niya kaya, pero hindi siya nagreklamo. Para kay Nanay Corazon, tanging edukasyon lamang ang may papamana niya sa kanyang mga anak. Kaya naman, maging sila, todong paghahanap buhay, maitawid lamang ang kanilang mga pangangailangan. Maging maayos ang kanila pamumuhay. Siyempre, mga lalaki sila. Sila magdadala ng pamilya nila. Palagi ko po yung pinapapasok sa kanilang isipan. Kasi kako, mahirap ang walang aral. Sabi ko, ako hindi nakapag-aral. Kaya magsisikap na kayo ipag-aralin. Kaya ako, magtiis lang at magtiyaga. Yun lang po lagi ko sinasabi. Tuloy pa din anak, kasi yan ang inyong magiging nyo sa buhay, gabay nyo sa buhay nyo. Wala kami ipamamana. Ngayon, tulong-tulong na lang tayo pag sumikapan. Yun lang po ang lagi kong sinasabi. Ang mensahe ko lang po sa mga kabataan na makinig lang sila sa magulang nila. Kasi walang magulang na naghangad na mapasama ang anak. At patuloy silang magtiis, matuto lang silang magtiyaga. At huwag silang maghanap kung ano yung nandiyan, pagtiisan nila. Kasi darating ang araw, masadi nila ang kanilang mga pangarap. Para kay Jonel, walang pangarap ang hindi makakamit basta't magsusumikap at magpupursigi sa buhay. Mahirap, pero hindi naman imposible eh. At sinabi ko rin doon na kahit hirap ka na, kahit pagod ka na, tuloy mo lang kasi worth it lahat ng pangarap mo. Worth it lahat yan. Kung gusto pa rin ba nilang manatiling ganun, kung gusto nilang mabago, simulan nila sa sarili nila, magsumikap sila. Yun po. At saka yung sinabi ko nga na, huwag mong hayaan na ibang tao yung magdesisyon para sa'yo. O kung ano yung dapat maging pangarap mo. Doon niya, talagang huhulmahin ka ng buhay sa hirap na pagdadaanan mo. Siguro una hindi mo siya maiintindihan eh. Kasi kukwestiyonin mo talaga kung bakit mo pinagdadaanan lahat. Pero tama talaga yung salitang trust the process. Ayun, matagal, oo. Mahirap, oo. Pero kaya. Totoong mahirap ang makipagsapalaran ngayon dahil sa kahirapan. Pero pa man, para sa tulad nila Jonel, ginawa nilang inspirasyon para manindigan sa kanilang mga pangarap at abutin ang tagumpay.